Isang mapagpalang araw mga kaibigan. Muli, nandito na naman tayo sa panibagong vlog. Tara't, samahan nyo akong bisitahin ang magandang bayan ng Pagbilao, Quezon. I can't let it go, chin up, no one knows. But I won't let the stormy sea. Mula sa Bulacan ay naglakbay kami ng halos 4 na oras papuntang Tiaong, Quezon na nandun ang bahay ng aking kaibigan na si Pao Moto. Madaling araw pa lang ay umalis na kami at umaga na nga nang nakarating kami sa Tiaong upang daanan ang motor ni Pao Moto at iba pa nilang mga gamit sa aming gagawing camping. Sumabay nga pala sila galing ng Bulacan dahil binisita nila ang kanilang kamag-anak dito sa amin. At mula sa Tiaong, Quezon ay muli kaming bumiyahe papuntang Pagbilao upang puntahan ang camping site na aming nakita sa mga iba ding vlogger at ito na nga ang Pugadlawin Beach Resort and Campsite. Okay lang. Yelo, parang maraming hindi ko na makakuha. Ito na yung setup namin. Huwag na lang din ako mamalengke ng isda. Pero bibili pa rin tayo ng yelo. Jay, Mababaw lang. hanap ka starfish, meron din. Makasama. Welcome to Pugadlawin, Pagbilao, Quezon. So sa mga pupunta rito sa Pugadlawin, maganda kayo ng ano nyo, power bank kasi walang ano dito walang kuryente. Meron silang solar pero sa ilaw lang. Kaya dapat full charge kayo, may power bank. Then ito, yung 10 pitching, 100 per tent. Then yung entrance for adult 120, tapos sa bata 30 overnight yun. Pagka day tour lang 70, no? 70 sa bata 20. Pagka dadalo kayo rito, search nyo lang sa mapa, searchable naman sa Waze, pati Google Map. Pugadlawin, Pagbilao, Quezon. Kung galing kayo Metro Manila, usually pagka nag-service road kayo, baka abutin kayo ng, pag nakamotor, abutin kayo ng mga 5 to 6 hours. Tapos pag expressway, ganun din naman. Mga ganun lang din yung yung biyahe. Pero sulit kasi white sand dito. Pwede may mga activities sila dito, pwede mag-island hopping. Tapos mura din, mura. Kaya maganda rito. Isama nyo na sa bucket list nyo para mapuntahan nyo na payapa. Halos solo nga namin yung resort Kala mo inarkilahan namin Wala kaming mga kasabay Ang dala namin, nagsasakyan kami. Tapos si Pao Moto kaya nakamotor. Pao Moto. 12 days ako hindi nagmotor, nilagnat ako. Kita nyo yung surroundings. Pwede pakita yan. Mapuno, malamig, mahangin, maraming nyog. Sobrang naganda yun. Sobrang na maganda yun. Ito, gawin natin yung yelo. Ayan. Pwede din dito, may mga tinda rin sila. May mga tinda rin sila dito. Essentials. Essentials. Pero yellow, wala. Pero wala lugaw. Wala lugaw. Essentials yun. Medyo maglalakad nga lang kayo, mga 3 to 5 minutes na na lakaran mula dun sa parking. Hanapin nyo lang si tatay dun. Parking. Sa parking naman yung
payment ng parking overnight sa sasakyan 150 dun sa labas dun sa kasi tapos yung sa motor una 100 sinisingil pero nababaan ng 50 negotiable. Tapos pagka tips lang kung gusto niyo talaga na latag na lang kayo, pagdating nyo relax na lang kayo, magluto na kayo. Pag mag-adobo na kayo, yung mga matagal masira ang pagkain, tapos magsaing na rin kayo para pagdating nyo rito, set up lang kayo ng tent nyo, cheers nyo, kain na. Sa tubig naman, meron naman tubig dito, may CR din sila. Lahat ng amenities ng resort magagamit po naman. Saka secured may gate. Secured, may gate. Bantay. Tapos may mga grass, may maganda yung dito, paligid talaga. Tapos sa mga cottages, meron itong cottage na ito. Itong malit na cottage, 500. Good for 2 days na yun. Kasi 2 days kami rito Tapos meron yung mga room, 1.5 per night, overnight na 24 hours. Sa mga couple na gustong mag-overnight na may comfort na natutulugan. Suggest ko sa inyo, kumuha na kayo ng rooms nila. Magaganda din. Yun nga lang, walang electricity. Kaya wag nyo asahan na may aircon, kaya may electric pan. Peace of mind talaga dito. Oo. Relax. Disconnect Oo. Pero sa signal, malakas signal dito. Wala lang talagang kuryente. Pero sabi ni tata, yung kausap namin, yun yata yung may-ari. Dati daw, ayos yung generator nila, kaya nakapag-charge dati. Nung kamakailan lang nasira daw. Kaya ngayon, tiyaga muna sila sa solar, yung ilaw nila. Kaya hindi kami makapag-charge. Pero full charge naman yung mga devices namin, kaya okay naman. Yan lang. Sa mga gusto pumunta na kayo. Maganda rito. Swabing swabe. Halagang 120. Halagang 120. White sand. White Sand Beach. Overnight na yun. Yung bayad sa resort tsaka sa tent tsaka sa cottage. Kumbaga wag niyo nang baratin kasi mura na kumbaga. Sulit na yung babayad mo na 120 pesos. Wag na kayong humingi ng tawad, discount. Kasi kumbaga tulong na sa tulong na sa mga lokal natin dito Yan si tatay. Yan yung hanapin nyo rito pagka gusto nyo mag-stay dito sa resort nila. Multitasking yan si tatay kanina. Dito siya naglilinis. Mini-maintain niya yung ganda ng lugar. Ayan, bangka nila yan. 2. Tapos meron pa, ewan ko, meron pang naglaot na para namang isda. Ay, marami pa siyang bangka. Meron pa siya dun hanggang dulo. Ayun nakatakip lang ng bahay. Pero makita yung buntot ng dun. Magaan yung buhay pag may Blue Yeti talaga Kahit sa madali na dito. Kahit sa madali. Kahit i-montage ko parati yun. Baka naman. Gawin ko ang creative shots parati yun pag binigyan tayo ni Blue Yeti. Yung mga subscriber mo, #Blue Yeti dapat. #Blue Yeti. Pagka naambunan tayo ng ni Blue Yeti, kahit 2 lang, tag-isa kami ni Pau Moto. Nako. Parati yan. Parating nasa vlog yan. Matik yun, may drone, may camera. Kompleto. Malaking bagay ang social media ngayon sa pagpo-promote ng business Kahit maliliit na mga maliliit na vlogger.
Kahit yung mga hindi vlogger eh. Kumbaga, Kahit feeling vlogger. o feeling vlogger lang. Pag nakita ng mga friends nila, di ba? O kung hindi mo makita to ni Blue Yeti, okay lang din. Pero i-hashtag natin yan. Hashtag Blue Yeti. Bukas tanong natin. Pwede tayo. Bigyan ko muna. At sa mga oras na to ay naghahanda na kami ng aming hapunan. Nga pala, nagdala na kami ng mga lulutuin para hindi na kami bumili dito dahil medyo malayo ang mga pamilihan. Meron kaming dalang baboy at hotdog. Parang ano umang pre. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna ang video na to. Abangan muli ang aming mga paglalakbay. See you soon!